kanser, diabetes, sakit sa puso, atay, bato at naku, napakahabang listahan ng mga karamdamang nagpapaikli sa ating mga buhay at nagkakait ng pagkakataong mamuhay ng lubos. Inakala ng ilan sa mga nakilala naming pasyente na wala ng pag-asa na sila'y gumaling. Pero kung paanong nanumbalik ang kanilang lakas sa tulong ng isang inumin, yan ang itinuturing daw nilang himala at ipinagpapasalamat, Doctor, I am healed. Himala naman din nasa tao din. Nang nilikha ng Panginoon ang mundo, ito'y isa ng himala. At sa lahat ng kanyang mga nilalang, tayong mga tao ang pinakamagandang himala at pinaka nakikinabang sa iba pang himala na likha ng may kapal. Ang mga punong kahoy nagsisilbing silungan. Ang yamang dagat hatid na may pagkain. At ang mga halamat prutas sa paglipas ng panahoy natuklasang nagpapainam ng kalusugan. Pilipinas ang isa sa mga bansa sa mundo na pinakamaraming halamang gamot. Meron siyang enzymes, meron siyang mga antioxidants, meron siyang mga minerals and vitamins na talagang nakakatulong sa pagpapagaling. Pero sa kabila ng mga biyayang ito, hindi pa rin natin mapigilan ang pagkakaroon ng malubhang sakit. Katulad na lamang ng mga nakilala namin sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Si Bonnie. Sinong mag-aakala na siya'y 18 taong gulang na? Tsura niya para 10 years old, ano? Gano'ng katagal ka nang tumigil sa pag-aaral mo? 4. 4 na taon? Anong sabi ng doktor sa inyo? Ang suggest nila sa akin, daling ko dahil kasi may kailangan may drainage yung kanyang dugo para mapalitan. Sabi ko naman, wala naman po kami kakayahan. So hindi pa rin talaga kayo sigurado kung ano ang sakit ni Bonnie? Diniretso na po ako ng doktor niya. Sakit niya, bumagsak sa cancer. Tinamaan daw ng sakit sa buto si Bonnie. Hindi tumangkad at hindi makalakad. Kaya naman malaki ang panghihinayang ng kanyang mga magulang. Bonnie, ano ang pangarap mo sa buhay? Gusto ko pong mag-architect po. Bakit naman yun ang pangarap mo? Minangailangan po sa akin ng tulong po na hindi ko lang kaya magpagawa po ng bahay. Ako na po mismo pupunta po. Halos maubos naman ang ari-arian ni Julius dahil sa sakit sa bato. Kidney ko may nana daw. Hindi ako makaihi. Pag nasobrahan ng pag-inom ng tubig, hindi na ako makahinga. Kada buwan, humigit kumulang 10,000 piso ang kanilang ginagastos para sa gamot at dialysis. Ang nahirapan po ako sa pag-aalaga sa mga bata, lalo na sa mga allowance nila sa pagpasok nila sa school. Pangangailangan namin sa loob ng bahay doon po. Kasi siya lang po ang nagtatrabaho sa amin. Itong si Tikboy, mayroon namang lupus. Ang lupus kasi ay isa sa mga autoimmune diseases. Yung immunity mo na dapat gamitin mo pangontra sa sakit, yun mismo ang umatake sa sarili mo. Unti-unti siyang nangangayayak, nag-iba ang kutis at hindi na makalakad. Anong nararamdaman mo ng mga panahon na yun? Nanana yung mga kamay ko na noon, ma'am. Saka dami kong iniinom na gamot noon, halos 14 na tableta. Bakit nagnanana yung kamay mo? Dito daw lumalabas yung mga dumi ng katawan ko. Sabi mo, tinaningan ka na? Ako ganun, tinaningan na ako noon. Tapos tumawag na sila ng mga magdadasal sa akin. Yun. Parang nawalan na ako ng pag-asang gumaling noon. Para sa mga kapuspalad dating kababayan dito sa Nueva Vizcaya, ay halos tanging himala na lamang ang kanilang inaabangan at inaasahan sa tuwing ang isa sa kanila ay magkakaroon ng malubhang karamdaman. Kamakailan lamang, isang grupo ng mga espesyalista ang dumayo para sila at ang halos 300 pa nilang kababayan ay tulungan. Bit-bit din nila ang pulang inumin na isa daw alternatibong produkto na makakatulong sa kanilang kalusugan. Ito rin ang pulang inumin na siya daw
nakapagpaliit ng tiyan ng mga biktima ng schistosomiasis sa Trento, Agusan del Sur. Ang pangunahing function niya ay mag-cleansing. At saka isa pa po, nakakapag-provide din siya ng sustansya sa tao. Isang buwang regular na pag-inom ng nasabing inumin. Si Bonnie, naging magana kumain. Si Julius, naging madali ang pag-ihi. At si Tikboy, muli nang naghahanap buhay. Ang kamay o ano ba naman ang makikita mo dyan? Parang wala na yata ang nana ito. Wala na nga ma'am, magmula nung nag-take ako ng reduce, pag nagdudumi na ako, nag-normal na yung dumi ko. Dahil yan ang nakakatulong sa'yo, di yan ang itutuloy namin ibigay sa'yo. Tapos tanggapin mo ito, munting alalay lang ito galing sa wallet ko. Ha? Salamat. Okay. Mula nung uminom ka ba, ano ba ang naging pakiramdam mo? Maganda po yung kutis ko po na bumabalik po sa dati po. Itong buto niya po ito napakalaki, ma'am. Napakalaking ganyan. Pagka nakaupo siyang ganyan, hindi mo makikita na may daan sa dito. Opo, ma'am. Dati-dati hindi niya ito may galaw. Ngayon na ikumuyakoy niya ng gano'n. Ito po, regalo ko sa inyo. Ayan, painumin niyo siya. Thank you po. Medyo mahal, pero ayan, tsaka ito para sa kanya, oh. Kung ano kailangan niya. Kunin mo. Magpapagaling ka, ha? Opo. Bagamat may pagbabago na kay Bonnie, may nagmagandang loob na dalhin siya sa Maynila para ipasuri pa. Magandang balita at isa na namang himala, pwede pa daw malunasan ang kanyang sakit. Pag hindi pa sarado yung mga buto, there is a chance with growth factor injection na baka tatangkad pa siya. Ayon sa mga espesyalista, mahigit 60% ng iba't ibang sakit ay mula sa maduming bituka. Tama yun kasi lahat ng lumalabas na dumi doon, pag hindi yan nailabas, i-absorb yun ng mga ugat na nandun sa colon. So, iikot yun sa katawan natin. Kaya't importante na magkaroon ng regular na cleansing o paglilinis ng bituka kada 3 buwan. Yung mga kinain mo na ilang araw na o ilang linggo na, no? Makikita mo doon palang lalabas. You'll be surprised. Kasi nga, dumidikit sila doon sa wall. No? Yung pagdikit na yun, nakikreate siya ng sugat. Yung sugat na yun, doon nag-uumpisa yung tinatawag nating colon cancer. Wala naman daw himala sa pulang inumin. Ang bisa daw nito ay mula sa mahigit 30 katas ng gulay at prutas na mula sa kalikasan. Napansin ko na lang, everyday, no, yung aking pagdumi, very regular. No? Magmula no, nawala yung discomfort dito sa aking kanang abdomen. Nakakatulong din sa diabetes dahil pinabababa din ang blood sugar level ng katawan. Naramdaman ko nung nag-inom ako, parang hindi nag-anong kumirot. Tapos hindi na masyadong sumakit. At saka mga 1 linggo pa, parang medyo lumiit-liit na doon sa reduce na iniinom ko. Ang himala ng buhay ay nagsisimula nga daw sa tamang pangangalaga ng ating sarili. Hindi ba't ang ating katawan ay siyang templo ng ating kaluluwa? At bagamat ang ating buhay ay may hangganan habang tayo'y nasa lupa, pagkakataon nito para tayong gumawa ng tama at pagbuksan ng pinto sa langit. At magagawa lamang natin ito kung ang ating katawan ay nasa tama rin. Kumusta mga kapamilyang Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging saan mang panig ng mundo kung saan naaabot ng The Filipino Channel. Maraming salamat po at patuloy niyo pa rin kaming pinatutuloy sa inyong mga tahanan. Maganda at makulay na gabi po sa inyong lahat. Hatid namin sa inyo ang koleksyon ng kwento ng iba't ibang kulay sa ating paligid at sa ating buhay. At syempre, may kani-kanya tayong paboritong kulay, hindi ho ba? Pero ano nga bang kapangyarihan ng kulay sa ating buhay? Color Power! Saksihan! Ang kulay pula ay madalas na nakikita natin sa masasarap na pagkaing may sarsa katulad ng spaghetti, merong mechado, at iba pa. Kumbaga, ang kulay na pula ay pampagana. Gayon din sa inumin. Pero teka muna, meron kaming ipapakita sa inyo. Isang uri ng pulang juice.
At hindi lang daw basta pampagana ang juice na ito raw ay nakapagpapahaba ng buhay at nagbigay ng hinihintay na himala sa napakarami sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Sa 13 bayan at espesipiko sa 7 barangay ng Agusan del Sur ay naglalakihan ang tiyan ng mga mamamayan doon dahil sa nakamamatay na sakit na kung tawagin ay cysto o schistosomiasis. At dramatikong lumiit ang mga tiyan ng mga pasyente doon sa loob lamang ng 7 araw. Kahulugan daw nito'y kaligtasan na matagal na nilang ipinagdarasal. Ano nga bang meron ang pulang juice na ito na inimbento ng isang nagmalasakit sa bayan ng Agusan kung kaya't ang dasal ng mga taga-Agusan ay, Diyos ko, inigtas niyo po ako. After 1 week, na tinignan namin ng trial, naglabasan yung mga itlog. Dito sa Barangay Mana, Trento, Agusan del Sur, higit sa kalahati ng bilang ng mga kabataan ay naglalakihan ang mga tiyan. Ang nakapagtataka pa, pati ang ibang magulang, kung hindi malalaki ang tiyan, nanunuyo at naninilaw naman ang balat. Para sa mga taga rito, isa lang daw ang dahilan. At yan ay ang sakit na schistosomiasis o cysto kung kanilang tawagin. Ang schistosomiasis ay isang sakit na dulot ng mga parasites o bulate. Namamahay ito sa mga suso na natatagpuan sa mga nakaimbak na tubig. Ang kanal ng irigasyon na ito sa bayan ng Trento sa Agusan del Sur ay hinukay at ginawa para sa mga palayan dito noong dekada 50 pa. At mula noon, ayon sa mga residente, ay naging kapansin-pansin na sa loob ng sumunod na halos 50 taon ang pagdami ng mga kaso ng paglaki ng tiyan, pagkakasakit at kahit pagkamatay ng marami sa mga residente dito. Bukod sa pagiging patubig sa palayan, nagsisilbi rin itong palikuran. Paborito din itong labahan ng damit at paliguan. The more na naging may contact ka sa water, papasok din po yung sirkanya. Nagkaroon po ng tinatawag natin na worm burden sa katawan mo. Kapag nakapasok sa katawan, mamamahay ang mga parasito at mangingitlog sa mga ugat. Ito ang mga itlog na siyang bumabara sa atay, bituka at utak. Dahilan para lumaki ang tiyan, manghina at pananakit ng ulo. 2 taon nang nakakaraan ng asawa ni Aling Lilia, komplikasyon dahil sa cysto ang ikinamatay. Sabi ng doktor, yung atay daw, naubos kinain ng cysto. Ito naman si Rose. 1 taon pa lamang siyang may cysto, pero payat na siya at tila buntis ng 9 na buwan sa laki ng kanyang tiyan. Dito lang ako sa bahay, hindi ako baga po saan ko gusto pumunta, hindi ako makalakad. Kasi ngayon ang katawan ko. Gusto ko talagang lumalim na ako para, ngayon gusto kong gawin ang gawa ko. Kaya naman daw agapan ng cysto kung nakainom lang sila kaagad ng gamot na praziquantel. Subalit, hindi regular at kulang ang supply ng gamot sa bansa. Yung supply po namin ay galing po ng National, ng Department of Health. So yung procurement nila nade-delayed daw. So yung nagsasuffer is yung mga tao namin. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa Trento, isang grupo ng mga espesyalista ang dumayok. Bitbit din nila ang pulang inumin na isa daw alternatibong produkto na makakatulong daw para maagapan ng paglala ng problema sa bayan. Gawang Pilipino ang pulang inumin na ito na pinag-aralan ng 6 na taon. Galing ito sa mahigit 30 pinaghalo-halong katas ng gulay at prutas. Ang pangunahing function niya ay mag-cleansing. At saka ikapati, nakakapag-provide din siya ng sustansya sa tao. Para malaman kung epektibo nga, bago pa inumin, sinukat muna ang tiyan ng mga pasyente sa Trento. After 1 week, na tinignan namin ng trial, naglabasan yung mga itlog ng mga schistosomiasis. Lumiit din ang tiyan ng lahat mula 4 hanggang 16 na sentimetro.
Kung tutuloy-tuloyin ang inom, hindi malayong matulad din sila kay Joanne. May sisto rin siya noon. Sa sobrang kalakihan ng tiyan ay hindi na siya makakilos. Uminom siya nitong red juice na ito at pagkatapos ng 3 buwan ng parating pag-inom nito, ngayon, ayun ang ebidensya, Mr. Philippines, ang dating ni Joanne, di ba? Pwede ka naman ligaw niyan. Di ba? Dati baka ikaw pagkamalang buntis eh. Nakatulong man ang pag-inom ng pulang juice, mas magiging mainam ito kung iiwasan ng gamitin ng mga taga rito ang tubig mula sa kanal ng irigasyon. Kailangan na rin nilang matutong dumumi sa tamang lugar. At eto naman si Justin, ang isa sa pinakabatang residente dito sa Trento. O, yan, gwapo. At pangako ng kanyang lola, hindi na siya ipapapaligo tulad ng ibang mga bata dito sa kanal sa kabilang kanilang mga bahay. Maging ang nasa syudad ay pwedeng tamaan ng sakit, lalo na kung hindi malinis ang kolon o bituka. 70% ng mga nakukuha nating sakit katulad ng sakit sa puso, diabetes at cancer nagmumula sa maduming bituka. Kaya't importanteng panatilihin itong malinis. Kailangan regular na mag-cleansing o maglinis ng bituka kada 3 buwan. Dahil kapag hindi ito nalinis, ganito ang magiging itsura nito. Mapupuno ng bukol, magkakaroon ng butas, at maaring mauwi sa colon cancer. Ang umpisa kasi yan, dapat dito kang alagaan eh. Kasi pag yung maganda yung excretion mo ng mga toxins, nawawala yung mga toxins na nag-create ng mga sakit na yan. Sa kakulangan ng tulong ng gobyerno at medisina sa mga taga-Agusan, ay tila himala ang dinala ng misteryosong pulang inumin na ito sa 7 barangay dito. Ngunit wala naman daw himala dito, ayon sa nag-invento ng red juice na ito. Pag dilinis natin, tinanggal natin yung dumi sa ating colon, siyempre, you will feel better, di ba? At pag malinis na ang intestines natin, napakadali ng nutrition or ng sustansya ma-absorb sa katawan natin. Ang pinaghalo-halong katas ng mga prutas tulad ng pinya, ubas at mansanas ay mayaman sa fiber, kaya't nakakatulong sa pagtunaw ng pagkaing pumapasok sa ating katawan. Samantala, ang mga inihalong gulay ng ampalaya, sibuyas at bawang ay nagbibigay naman ng mga antioxidants o phytochemicals. Kaya ang pulang inumin na ito na imbento ng isang Pilipino na ginamit sa pagkakawang gawa ay hindi lang para sa sakit na ito sa Agusan. Ito daw ay nakapagpapapayat din dahil nakakatunaw ng taba sa katawan at nakapagpapababa ng masamang kolesterol. At malaki umano ang natutulong sa mga may sakit na diabetes dahil nakapagpapababa daw ng blood sugar level. Hindi man daw gamot na may tuturing ang pulang inumin dahil sa ito ay parang bitaminang natural, ito ay nakakatulong sa katawan. Malayo pa ang kumpletong paglusog muli ng mga mamamayan sa Agusan kung hindi tututukan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo para sa patubig at kalusugan ay walang kaubusan ang ito. Ngunit malaki ang pasasalamat ng mga taga rito na kahit salat sa tulong ng gobyerno, may pulang inumin na ambag ng pribadong kababayan na pinagsama ang negosyo at sinserong serbisyo publikong walang hininging kapalit na pagkakawang gawa ang tunay na himala.